Kamusta kayo? Sana kayong lahat ay nasa maayos na kalagayan. Ang ating tampok na kwento ngayon ay tungkol sa isang estudyanteng nagustuhan ang kanyang tutor. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang video. At syempre, mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. At ngayon, sa ating kwento. May tatlong bagay na pinakakinasusuklaman ni Elmo sa mundo. Maagang klase sa umaga, ang lasa ng diet soda, at ang subject na advanced calculus. Sa kasalukuyan, ang pangatlo ang sumisira sa buhay niya. Shit, bulong ni Elmo sa sarili habang nakatitig sa textbook na para bang sinusubukan niyang sunugin ito gamit ang isip niya. Ang mga numero at simbolo, mga integral at derivative ay parang mga hieroglyphics mula sa isang alien na sibilisasyon. Ang relo sa padar na kanyang medyo magulong condo unit ay nagbabadyang mag-alas 3 na ng hapon. Ang resulta, 48, bagsak, isang malutong na 48 sa kanyang midterm exam. Ang resulta ng 48, isang sermon mula sa kanyang ama na tumagal ng eksaktong 45 minuto sa telepono na nagtapos sa banta na puputurin ng kanyang allowance. At ang pinakamasaklap na parusa sa lahat, isang tutor. He comes highly recommended, Elmo. Sabi ng kanyang ina kanina, ang boses ay kalmado pero may diin. Mag-aral ka na ng seryoso. Alas 3 ang dating niya. Maglinis ka man lang. Hindi naglinis si Elmo. O sige, tinapon niya ang mga pinagbalatan ng chichirya sa ilalim ng sopa at ipinagpatong-patong ang mga gamit na plato sa lababo. Naka-t-shirt lang siya na kupas at isang pars ng lumang basketball shorts. Bahala na. Inaasahan ni Elmo na isang matandang lalaki ang darating. Isang Professor Alvarez type. Kalbo, may makapal na salamin, amoy lumang libro at may dalang briefcase na gawa sa leather na luma pa kay Rizal. Mas madali yun. Mas madaling mainis, mas madaling tisin. Nang tumunog ang doorbell, eksaktong 3 p.m. Napabuntong hininga si Elmo. Kinaladkad niya ang kanyang mga paa papunta sa pinto. Dito na executioner ko, naisip niya. Pagpiit niya ng seradura at pagbukas ng pinto, hindi isang matandang profesor ang tumambat sa kanya. Tumigil ang mundo ni Elmo o baka tumigil ang paghinga niya. Ang lalaking nakatayo sa labas ng kanyang pinto ay hindi matanda. Siya ay matangkad, siguro mga 5'11" at ang katawan ay balanse. Hindi malaki. Pero kitang-kita sa ilalim ng suot niyang simpleng hunter green na polo shirt na may laman ito. Nakafit itong pants na kulay kape at sapatos na malinis. Pero ang muka, iyon ang nakapatay kay Elmo. Ang buhok nito ay itim at medyo makapal. Gupit na malinis pero hindi boring. May suot itong manipis na salamin na may itim na frame na lalong nagpa-define sa kanyang matangos na ilong at matatalim na mga mata. Ang panga nito ay matatag at ang mga labi na palunok si Elmo, ang labi nito ay may perpektong hugis. Elmo? Ang boses, malalim, malinaw, parang radyo, parang mainit na tsokolate sa isang maulang araw. Napatihim si Elmo, bigla napahiya sa itsura niya. Oo, nga. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Hindi itong malaking ngiti, pero sapat na para makita ni Elmo na may maliit na dimple sa kaliwang pisngi nito. Joffrey, ako yung tutor mo. Inilahad ni Joffrey ang kanyang kamay. Napatitig si Elmo sa kamay na yon. Ito ay malinis na may mahahabang daliri at maikling mga kuko. Mukhang malakas. Bago pa siya magmukhang tanga, tinanggap niya ito. Ang pagkakahawak ni Joffrey ay matatag at mainit. Hindi ito mabilis ang shake. Medyo tumagal ito ng 1 segundo. At sa 1 segundong yun, naramdaman ni Elmo ang kuryente na gumapang mula sa palad niya pataas sa kanyang braso. Binitiwan siya ni Joffrey. Pasok na tayo? Oo, sige, pasok. Sabi ni Elmo na parang robot na umatras para bigyan ito ng daan. Isinara ni Elmo ang pinto habang si Joffrey ay naglalakad papunta sa maliit na dining table. Inilapag nito ang kanyang sleek na itim na laptop bag. Ang bawat galaw ni Joffrey ay tumpak at walang nasasayang. May presensya ito. Isang kalmadong autoridad na pumuno sa maliit na espasyo ng kondo ni Elmo. At naamoy siya ni Elmo. Hindi ito pabango na matapang. Ito ay isang bagay na malinis,
Parang sabon na mamahalin. At siguro, kape? Isang bagay na malinis at lalaki. Okay, so umupo si Joffrey sa isang silya at binuksan ng kanyang bag. Your mom sent me your syllabus and your last exam. Mabilis na umupo si Elmo sa tapat niya, biglang nahihiya sa mga textbook niyang nagkakalat. Oo, yung 48. Tumanggo si Joffrey, hindi siya hinusgahan. Inilabas nito ang isang laptop at isang notebook. Normal lang yan. Calculus is a different way of thinking. Ang kailangan lang natin ay i-rewire ang utak mo. Magsisimula na siyang magsalita nang bigla siyang tumigil at tumingin sa paligid. Okay lang ba kung buksan ko yung ilaw? Medyo madilim dito. Ay, oo, sige. Mabilis sasabi ni Elmo na napagtantang nakasara pa pala ang mga kortina. Tumayo si Joffrey at habang naglalakad dito papunta sa switch ng ilaw, hindi napigilan ni Elmo na mapatingin. Ang polo shirt ni Joffrey ay bahagyang bumatak sa kanyang likod na nagpapakita ng hugis ng kanyang mga balikat at ang pantalon nito. Damn! Perpekto ang fit! Nang bumukas ang ilaw, lalong naging matingkad ang lahat. Bumalik si Joffrey sa upuan. Let's start, sabi nito. Ang boses ay puro negosyo na. Nagsimula ang session at para sa kay Elmo, nagsimula ang isang kakaibang uri ng tortura. Sinubukan ni Elmo na makinig, pinilit niya, pero ang bawat maliit na detalye kay Joffrey ay isang malaking distraksyon. Una, ang mga kamay. Habang nagsusulat si Joffrey sa isang piraso ng papel, ipinapaliwanag ang chain rule na patitig si Elmo sa mga kamay nito. Ang pagkakahawak nito sa ballpen, isang simpleng itim na ballpen ay mukhang elegante. Ang mga ugat ay bahagyang nakaumbot sa ibabaw ng kanyang kamay at nang mag-type ito sa kanyang laptop, ang mga daliri nito ay mabilis at tumpak. Ini-imagine ni Elmo ang mga kamay na yon sa ibang bagay. Mabilis niya itong iniwiksik ang isipang yon at namula siya. Elmo, nakukuha mo? Napatingala si Elmo. Oo, yung chain, oo. Isang bahagyang kunot ang lumitaw sa noo ni Joffrey sa pagitan ng kanyang mga kilay. Okay, sige niya, what's the derivative of this function? Itinuro nito ang isang problema. Nataranta si Elmo. 2x? Bumuntong hininga si Joffrey pero hindi ito galit. Hindi, tumingin ka rito. Lumapit si Joffrey. Inilapit niya ang kanyang silya sa tabi ni Elmo. Oh shit. Mas malala pa ito. Ngayong magkatabi na sila, mas malinaw na ang lahat. Naaamoy na naman ni Elmo yung malinis na amoy nito. Nakikita niya ang gilid ng leeg nito, ang paggalaw ng Adam's apple nito habang nagsasalita. Ang F function, yan ang outer function. Paliwanag ni Joffrey, ang boses ay malalim at malapit sa tenga ni Elmo. Isang kilabot ang gumapan sa batok ni Elmo, hindi sa takot, sa ibang bagay. And this G function, yan ang inner function, ang kailangan mo lang tandaan. Si Joffrey ay nakaturo sa libro at ang braso nito ay halos dumikit na sa braso ni Elmo. Nararamdaman ni Elmo ang init na nagmumula kay Joffrey. Ang atensyon ni Elmo ay wala na sa libro. Nasa gilid na ito ng mukha ni Joffrey, nasa paraan ng pagkurba ng kanyang mga pilikmata sa likod ng salamin. Elmo, ang boses ni Joffrey ay mas matigas na ngayon. Napalayo si Elmo na parang nahuli. Sorry, medyo inaantok lang. Tinitigan siya ni Joffrey, isang mahabang mapanuring titig. Pakiramdam ni Elmo ay hubad siya sa ilalim ng tingin na yon. Para bang alam ni Joffrey na hindi calculus ang inihisip niya. Okay, sabi ni Joffrey na dahan-dahang lumayo at ibinilik ang silya sa tapat niya. Break muna, 1 minuto.
Kumuha ka ng tubig. Sige. Halos mapatalon si Elmo pagtayo. Pumunta siya sa kusina, nanginginig ang mga kamay habang nagsasali ng tubig. Kalma Elmo, kalma. Tutor mo yan. Mas matanda yan. Professional siya. Ikaw na tong nag-iisip ng kahalayan. Humigop siya ng tubig. Paglingon niya, nakatingin si Joffrey sa kanya. Hindi mali, nakatingin nito sa phone nito. Bumalik si Elmo sa upuan, mas determinado ng mag-focus. Ready? Tanong ni Joffrey. Tumanggo si Elmo. Sa sumunod na 4 na minuto, nagawa ni Elmo na mag-focus. O yun ang akala niya. Ang totoo, mas nag-focus siya sa pag-aaral kay Joffrey kaysa sa calculus. Nalaman niyang may maliit itong nunal sa may gilid ng panga. Naalaman niyang kapag seryoso siyang nag-iisip, bahagya niyang kinakagat ang loob ng kanyang pisngi. Hanggang sa nangyari ito. Okay, last problem. Subukan mong sagutan ng Tonyang mag-isa. Kinuha ni Elmo ang kanyang ballpen mula sa mesa. Pero dahil sa kaba at sa nanginginig na kamay, nadulas ito at nahulog. Gumulong ang ballpen sa sahig, sa ilalim ng mesa. Ay! Sabay silang yumuko. Si Elmo, mabilis at padalos-dalos. Si Joffrey, kalmado at may kontrol. Nagkita sila sa ilalim ng mesa. Masikip, madilim, at sa masikip na espasyo niyon, ang amoy ni Joffrey ay biglang naging nakakalunod. Hindi na ito yung simpleng amoy sabon lang. Ito na ang pabango niya. Isang bagay na hindi matapang pero grabe ang dating. Parang sandalwood at konting amoy gubat at parang balat. Isang amoy na lalaki at mainit at nakakabaliw. Parang itong humihila kay Elmo na lalong nagpataranta sa kanya. Nasaan na? Bulong ni Elmo. Ang boses ay garalgal. Nasa tabi ng... Ang mga kamay nila ay parehong gumagapang sa sahig. Naghahanap. Akin na, sabi ni Elmo. Sa pagmamadali niyang abutin ang ballpen, ang kanyang kamay, ang likod ng kanyang palad ay hindi ang ballpen ang nasagi. Dumaos-dos ito. Dumaos-dos ang likod ng kanyang kamay sa hita ni Joffrey. Mataas, napakataas. Hanggang sa dulo ng pagdaos-dos na yon, di sinasadyang natabing nito ang pinakagitna. Naramdaman ni Elmo ang isang hugis, matigas, puno at di mapagkakamalian sa ilalim ng tela ng pantalon ni Joffrey. Isang kidlat, hindi isang bultahe ng kuryente ang tumagos mula sa dulo ng kanyang mga daliri, dumaloy sa kanyang braso, sumabog sa kanyang dibdib at bumagsak ng diretso sa kaibuturan ng kanyang tiyan. Nag-init ang kanyang puson, ang hininga niya ay napatigil sa kanyang lalamunan. Napatigil si Joffrey. Ang lahat ay tumigil. Alam ni Elmo na naramdaman ni Joffrey ang pagdampi na yon. Sa sobrang kahihiyan, mabilis na binawi ni Elmo ang kanyang kamay na parang napaso sa apoy. Sa pagmamadali niyang umatras, tumama ang kanyang ulo, malakas, sa ilalim ng mesa. Aray! Napahawak si Elmo sa kanyang ulo. Ang mga mata ay lumuluha sa sakit at sa kahihiyan. Mabilis siyang gumapang palabas mula sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mukha ay mas pula pa kaysa sa pamatay sunog. Kalmadong lumabas si Joffrey na parang walang nangyari. Hawak na nito ang ballpen. Inilapag ni Joffrey ang ballpen sa mesa. Ang mukha nito ay kalmado pero ang kanyang mga mata sa likod ng salamin mas naging matalim. At napansin ni Elmo, ang Adam's apple nito ay bahagyang gumalaw. Okay ka lang? Tanong ni Joffrey. Ang boses kasing kalmado pa rin. Oo, sabi ni Elmo. Ang boses ay pumipiyok. Hinimas niya ang bukol sa kanyang ulo. Masakit lang, yung ulo ko. Tinitigan siya ni Joffrey. Isang mahaba,
mapanuring titig. Hindi nagsalita si Joffrey ng ilang segundo, pero parang nababasa nito ang buong pagkatao ni Elmo. Parang alam nito na hindi lang ulo ang problema niya. "Focus, Elmo," sabi ni Joffrey, na sa wakas ay bumalik sa upuan. May kakaiba sa paraan ng pagsasabi niya noon. Mas malalim, mas may ibig sabihin. Tinapos nila ang huling problema, pero lumilipad na ang isip ni Elmo. Ang pakiramdam ng mainit na balat ni Joffrey at ang matigas na hugis sa ilalim ng tela ay nakatatak pa rin sa mikod ng kanyang kamay. Nang mag-alas 5, tumayo si Joffrey at nagsimulang magligpit. "Tapos na tayo for today," sabi nito habang isinusuot ang laptop sa bag. "Same time sa Wednesday." Sige," sabi ni Elmo na tumayo rin na parang robot. Sinamahan niya si Joffrey sa pinto. "Tandaan mo, Elmo," sabi ni Joffrey, nakahawak na sa doorknob. Humarap ito sa kanya. "Calculus is just about finding the right connection. Kapag nakuha mo na, lahat magiging madali na." Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata. Pagkatapos, sa kanyang mga labi. O baka guni-guni lang yon ni Elmo. Tumalikod na si Joffrey at binuksan ang pinto. "See you on Wednesday." Sige, Jeffrey. Pagkasara ng pinto, napasandal si Elmo dito. Napapikit siya. Ang kanyang puso ay tumatakbo na parang nakipagkarera. Hinawakan niya ang kanyang palad, ang kamay na nakadampi sa kanya. Mainit pa rin. Shit, bulong niya sa hangin. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig pa rin at mabilis na nag-type. "Pre, patay ako." Ang reply ng kaibigan niyang si Jake ay mabilis. "Bagsak ka na naman? Bobo ka ba?" "Hindi, yung tutor ko." "Bakit? Masungit? Matanda?" "Yun na nga yung problema, pre. Hindi siya matanda at parang di ako makahinga pag nandyan siya. Putang ina, gwapo. At pre, sa tingin ko, nahawakan ko yung etich niya." "Gago! Landi ang landi-landi mo!" Ibinato ni Elmo ang telepono sa sofa at napahiga. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng unan at sumigaw. Ang calculus ang pinakamaliit na kanyang mga problema ngayon. Pagsapit ng gabi, ang katahimikan ng kondo ay halos nakakabingi. 11:00 na. Kanina pa siya tapos mag-aral o magpanggap na nag-aaral, pero ang isip niya ay wala sa calculus. Nakahiga siya sa kanyang kama, nakapatay ang ilaw, tanging ang liwanag lang mula sa buwan ng tumatago sa bintana. Nakapikit siya, pero ang imahe ni Joffrey ay mas malinaw pa kaysa sa mga formula sa libro. Ang amoy. Yung amoy na yon sa ilalim ng mesa. Sandalwood at balat. Nananoot. Ang pagdampi. Ang init. Ang matigas na hugis. Naramdaman na naman ni Elmo ang pag-init ng kanyang tiyan. Isang kakaibang kuryente na gumagapang pababa. Mas matindi pa kaysa kanina. Isang pangangailangan na pamilyar pero ngayon ay may bagong muka. Isang kakaibang init na kailangang pakawalan. Hindi na siya mapakali. Bumangon siya pero bumalik din sa pagkakahiga. Dahan-dahan sa ilalim ng kumot, gumapang ang kanyang kamay. Pababa, mula sa kanyang dibdib, sa kanyang tiyan, hanggang sa marating nito ang garter ng kanyang suot na pajama pants. Pinakiramdam niya ang sarili. Ang kanyang pag-aari ay matigas na, nag-aantay, tumitibok kasabay ng kanyang puso. Huminga siya ng malalim bago ito hinawakan.
Nang madampi ng kanyang mga daliri ang sariling init, napapikit siya ng marinin. Pero hindi ang sarili niya ang nasa isip niya. Ang mga kamay ni Joffrey, yon ang iniisip niya. Ang malinis, may ugat at malalakas na kamay na iyon. Sinimulan niyang laruin ang kanyang pag-aari, dahan-dahan sa simula. Ang bawat haplos ay nagpapadala ng alon ng kuryente sa kanyang gulugod. Ang mga kalaala ng araw na yon ay nagsimulang mag-flash sa kanyang isip na parang pelikula. Ang titig ni Joffrey, ang paglapit nito sa kanyang tabi, ang malalim na boses nito sa kanyang tenga, ang paggalaw ng Adam's apple, ang pagdampi ng kanilang mga kamay, ang pagdampi ng kamay niya sa kanya. Mas bumilis ang kanyang paggalaw. Ang kanyang hininga ay nagiging mabigat at nagahabol. Ang init ay hindi na lang nasa kanyang puson, nasa buong katawan na niya. Isang pangalan ang umuulit-ulit sa isip niya. Jeffrey. Isang ungol na halos walang boses ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang pagsambit sa ngalan nito ay parang nagbigay permiso. Mas binilisan pa niya, mas dinian. Ang kama ay bahagyang umuuga sa kanyang ritmo. Jeffrey! Halos pasigaw na. Hindi na niya mapigilan. Ang buong katawan niya ay nanigas. Ang init ay sumabog mula sa kanyang kaibuturan. Isang mainit na pagbuga ang bumasa sa kanyang kamay at tiyan. Isang alon ng matinding ginhawa ang bumalot sa kanya, kasunod ang biglaang pagkapagod. Naiwan siyang nakahiga sa kadiliman, nanginginig, pagod at malagkit ang kamay. Ang amoy ng sandalwood ay parang nananatili pa rin sa kwarto niya. Napahinga siya ng malalim. Patay na talaga ako. Bulong niya sa sarili bago siya dinalaw ng isang magulo ngunit di mapagkakailang masarap na tulog. Lumipas ang 3 linggo. Ang 3 linggong iyon ay ang pinakasuryal sa buong 19 na taon ng buhay ni Elmo. Sa isang banda, ang kanyang mundo ay pumasok sa isang matiwasay na routine. Lunes, Miyerkules, Biyernes, alas 3 ng hapon. Eksaktong 3 p.m., tutunog ang doorbell. Papasok si Jeffrey, dala ang kanyang laptop bag at ang amoy na iyon. Ang amoy ng sandalwood, balat at kape na sa tuwing nalalanghap ni Elmo ay parang may nag-aapoy sa kanyang tiyan. Sa 3 linggong iyon, may milagrong nangyari. Ang mga alien hieroglyphics ng calculus ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Ang 48 ni Elmo ay naging 72 sa isang quiz, tapos 85. Hanggang sa huli niyang long test, nakakumha siya ng 91. Hindi na siya bagsak. Ang condo unit ni Elmo ay mas malinis na rin. Hindi dahil sa inutos ni Jeffrey, kundi dahil sa isang di maipaliwanag na kahihiyan na naramdaman ni Elmo. Nagsimula siyang maghugas ng plato bago pa dumating si Jeffrey. Tinitiyak niyang hindi amoy kulob ang sala. Magaling, sabi ni Jeffrey sa kanya noong isang araw, habang tinitignan ng sinagutan ni Elmo. Isang bagay na komplikado tungkol sa La Hopital's Rule. Tumingala si Elmo mula sa kanyang notebook, ang puso niya ay biglang bumilis. "You're actually getting this," sabi ni Jeffrey. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elmo ang isang bagay na mas pa sa isang professional na ngiti. Ito ay isang tunay, bahagyang pagngiti na umabot sa kanyang mga mata. Ang dimple sa kaliwang pisngi nito ay lumitaw. Ang ngiting iyon, ang boses na iyon na may bahid ng paghanga.
Para kay Elmo, para yung isang bomba na sumabog sa dibdib niya. Ah, oo. Madali lang pala pag ikaw nagpapaliwanag. Nauutal na sagot ni Elmo. Tumawa si Jeffrey, isang maikling, malalim na tawa. Hindi, magaling ka lang talagang estudyante pag pinilit. Sa 3 linggong iyon, naging mas komportable sila. Minsan habang nagbi-break sila, nagtatanong na si Jeffrey tungkol sa ibang subjects ni Elmo. Minsan, nagdadala si Elmo ng kape para sa kanilang dalawa. Pero, iyon lang. Ang professional na pader ni Jeffrey ay matibay. Ang pader ni Elmo naman sa kabilang banda ay gumuho na. Ang bawat session ay isang matamis na torture. Naging eksperto si Elmo sa palihim na pag-aaral. Hindi sa calculus, kundi kay Jeffrey. Naging kabisado niya ang paraan ng pag-roll up ni Jeffrey ng manggas ng kanyang polo shirt. Laging hanggang sa ilalim ng siko na nagpapakita ng kanyang mga braso. Ang mga braso ni Jeffrey ay hindi malaki pero ang mga ugat ay kitang-kita, lalo na kapag nagsusulat ito sa whiteboard na dinala niya. Ang paraan ng paggalaw ng mga ugat na iyon sa tuwing iginagalaw niya ang kanyang kamay ay isang bagay na pinag-ukulan ni Elmo ng masyadong maraming oras ng pag-iisip. Naging kabisado niya ang maliit na nunal sa ilalim ng kanang tenga ni Jeffrey na nakikita lang niya kapag bahagyang yumuyuko ito para tignan ng kanyang notebook. Naging kabisado niya ang bawat galaw ng kanyang mga labi kapag binibigkas ang mga salitang derivative, integral, at limit. At yung gabi pagkatapos ng unang session nila, yung insidente sa kama, naulit yun. At naulit pa. Halos gabi-gabi na. Ang pag-iisip lang sa malalim na boses ni Joffrey o ang alaala ng kanyang amoy ay sapat na para ipadala ang kamay ni Elmo sa ilalim ng kanyang kumot. Ang pangalang Jeff ay paulit-ulit nang naibulong sa kadiliman ng kanyang kwarto. Si Elmo ay desperadong nagkakagusto. At alam niyang wala itong patutunguhan. Si Joffrey ay 25, profesional, matalino at perpekto. Siya ay 19, isang estudyante na hangal at hanggang kamakailan lang bagsak sa calculus. Ang lahat ng ito ay tumatakbo sa isip ni Elmo isang Huwebes ng gabi. 2:00 na ng madaling araw. Katatapos lang niya sa isang paper para sa kanyang literature class. Tapos na ang kanyang tungkulin para sa gabing iyon. Isang mabilis na sesyon sa banyo habang iniisip ang paraan ng pag-unat ni Joffrey ng kanyang likod matapos ang mahabang pag-upo kaninang hapon. Ngayon, nakahiga siya sa kama, walang magawa, at nag-i-scroll sa kanyang telepono. Twitter, Instagram, pabalik-balik. Isang thirst account na fina-follow niya, isa sa mga nagpo-post ng mga semi-hubad na lalaki, ay nag-retweet ng isang bagay. Isang maikling video clip. Isang lalaki, nakatalikod na may perpektong V-shape na likod. Dahan-dahang hinuhubad ng kanyang t-shirt. Ang caption, "Want the full video? See G25 on Nexus. You won't regret it." May kasamang link. Nexus? Ano yun? Na-curious si Elmo. Karaniwan, hindi siya pumapatol sa mga ganito. May mga paborito na siyang sites kapag kailangan. Pero ang katawan sa video, may pamilyar dito. Nag-click siya sa link. Dinala siya nito sa isang website na mukhang mamahalin. Ang pangalan ay Nexus. Ang tagline, The Connoisseur's Collection. Ang background ay itim. Ang mga letra ay ginto. Ito ay elegante. Hindi ito mukhang isang typical na porn site. Ang landing page ay puno ng mga profiles ng mga creators. Lahat sila ay may mga usernames na misteryoso.
Ang kanilang mga mukha ay laging nasa anino o nakatakip ng maskara. Ang focus ay sa katawan, sa porma, sa sining ba? Ang arte naman nito? Bulong ni Elmo. Akma na niyang isasara ang tab. Masyadong maraming effort. Pero pag scroll niya pababa, may isang profile na Featured Creator of the Week. G25. Ang profile picture ay hindi mukha. Ito ay isang close-up shot. Itim at puti. Isang pares ng mga kamay. Ang isang kamay ay nakapatong sa ibabaw ng isa pa na parang nakapatong sa isang mesa. Natigilan si Elmo. Ang mga kamay na iyon. Ang mahahabang daliri, ang malilinis na kuko, ang paraan ng pagka-define ng mga buko, ang bahagyang pag-umbok ng mga ugat. Ang kanyang puso, na kanina lang ay kalmado, ay biglang kumabog. Mabilis? Hindi, imposible. Kamukhang kamukha. Ito yung mga kamay na pinapanood kong nagsusulat ng mga formula sa loob ng 3 linggo. Nagkataon lang, Elmo. Tanga ka ba? Maraming may ganyang kamay. Klinik niya ang profile ni G25. Karamihan sa content ay nakalock. Subscribers only. Pero may ilang teaser photos. Mga larawang pampubliko. Ang una ay isang silhouette ng isang lalaki na tangi-tinadis ng taylay lang sa isang bintana. Matangkad. Balanse ang katawan. Ang pangalawa ay isang shot mula sa gilid. Ang panga, ang leeg, ang paggalaw ng Adam's apple. Ang kuha ay malabo, artistikong malabo. Ang pangatlo. Ang pangatlong larawan ang nagpatigil sa paghinga ni Elmo. Ito ay isang close-up, isang shot ng gilid ng leeg patungo sa balikat. Ang balat ay mukhang makinis. At doon, sa ilalim mismo ng panga, malapit sa kung saan nagsisimula ang tenga, ay isang maliit, perpektong bilog at madilim na nunal. Ang nunal na tinitigigan ni Elmo tuwing Miyerkules. Puta! Usal ni Elmo. Ang kanyang boses ay naging garalgal. G25. Jeffrey. 25. Ang edad na sinabi nito sa kanya kung tinanong niya kung gaano nakatagal itong nagtututor. Hindi. Pero ang kanyang mga daliri ay may sariling isip. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Bago pa siya makapag-isip ng tama, ang kanyang thumb ay nag-click sa subscribe button. Basic monthly plan, $19.99. Kinuha niya ang kanyang debit card mula sa wallet sa kanyang bedside table. Ang kanyang mga daliri ay malamig, pero ang kanyang muka ay nagiinit. Mabilis niyang inilagay ang mga numero. Click. Welcome to the G25 collection. Ang page ay nag-refresh. Ang lahat ng dating nakalock na content ay bukas na ngayon. 12 ng mga video, daan-taang na mga larawan. May mga pamagat tulad ng after workout, rainy day, unwinding, late night thoughts. Nanginginig ang kanyang hinlalaki habang nag-scroll. Hindi niya alam kung anong unang niyang pipindutin. Ang kanyang puso ay bumuga sa kanyang dibdib. Napakalakas na parang naririnig na sa buong kwarto. Pinindot niya ang pinakabagong video, Late Night Thoughts. Nag-load ang video. Isang itim na screen muna. Tapos, Isang kwarto. Malalim ang ilaw. Galing lang sa isang lamp sa gilid. Isang lalaki ang nakaupo sa gilid ng kama. Nakaharap siya sa kamera. Ang kanyang muka ay nakatakip. Isang simpleng itim na maskara na tumatakip sa kanyang mga mata at sa tulay ng kanyang ilong. Pero ang kanyang bibig, ang kanyang mga labi, ang kanyang panga, ang kanyang leeg, lahat ay kita at walang duda. Kahit sa dilim, kahit sa maskara,
Si Joffrey yun. Si Joffrey na nakasuot ng isang puting button-down shirt, ang isa sa mga paboritong kamiseta ni Elmo na madalas nitong suotin sa tutorial nila, at ang pamilyar na brown na pantalon. Tumitig si G25 sa kamera. Parang tumitig ito ng diretsyo sa kaluluwa ni Elmo. Tapos, nagsalita ito. Ang init. Ang boses. Ang boses. Halos mapasigaw si Elmo. Hindi ito ang Tutor Joffrey voice, ang malinaw, propesyonal at kalmadong boses na nagpapaliwanag ng calculus. Ito ay isang bagay na iba. Malalim, magaspang, garalgal, pabulong. Isang boses na parang kagigising lang. Isang boses na intimo. Isang boses na ginamit para sa iisang bagay lang. Naramdaman ni Elmo ang isang pamilyar na pag-init sa kanyang puson, pero ngayon ito ay 10 beses mas matindi, mas mapanganib. Sa video, dahan-dahang inabot ni Joffrey ang mga butones ng kanyang sando. Isa-isa. Ang kanyang mga daliri, ang mga daliring yun ay dahan-dahang nagtatrabaho. Ang kamera ay nag-focus sa kanyang mga kamay. Nang matanggal ang lahat ng butones, hinubad niya ang sando. Dahan-dahan. Ang katawan ni Joffrey. Ang katawan na nai-imagine lang ni Elmo sa ilalim ng mga polo shirt. Nandun na at higit pa sa inaasahan niya. Eksakto sa na-imagine niya, balanse. Hindi ito ang katawan ng isang bodybuilder na umbok-umbok. Ito ay parang sa isang manlalangoy o atleta. Makinis ang kanyang balat. Ang kanyang dibdib ay malapad at may perpektong depinasyon. Hindi malaki pero matigas. Ang kanyang tiyan ay parang inukit. Ang bawat linya ng kanyang abs ay malinaw. At ang mga linya ng V, ang Adonis belt, ay mapanganib na bumababa, nawawala sa ilalim ng garter ng kanyang pantalon. Si Elmo ay hindi makahinga. Napalunok siya. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Sa video, tumayo si G25. Nag-unat siya, ang kanyang mga braso ay tumaas at ang kanyang mga kalamnan sa likod ay gumalaw na parang mga pakpak. Pagkatapos, tumalikod siya sa kamera na parang may inaabot sa gilid at nakita ni Elmo ang likod niya, ang malapad na balikat na kumikitid pababa sa isang perpektong V-shape at sa ibaba ang kanyang puwetan. Sa ilalim ng fit na pantalon, ang kurba nito ay perpekto, puno, binog at matigas. Isang bagay na parang masarap hawakan. Humarap muli si G25 sa kamera. Ngayon ay may hawak na baso ng tubig. Naglakad si palapit. Ang kamera ay bumaba. Ang kanyang kamay ay pumunta sa kanyang sinturon. Narinig ni Elmo ang tunog ng metal. Click. Ibinagsak ni Elmo ang kanyang telepono sa kama na parang napaso siya. Tang-ina! 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 Napatayo siya. Naglakad-lakad sa kanyang kwarto. Ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Ang kanyang tutor, ang kanyang matalino, seryoso at professional na tutor, siya si G25. Isang sex worker, isang content provider. Ang dalawang imahe ni Jeffrey ay nagbabanggaan sa utak niya. Si Jeffrey na nagsusulat ng formula. Si Jeffrey na nagtatanggal ng sinturon. Ang boses na nagsasabing, "Focus, Elmo!" Ang boses na bumubulong ng, "Ang init." Isang alon ng pagkahilo ang tumama kay Elmo. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng malito. Pero ang kanyang katawan ay nag-iinit. Siya ay na-excite,
Na-excite siya sa isang paraan na nakakatakot at nakakahiya. Siya ay galit, nalilito, nahihiya, at mas lalo pang naa-attract. Kinuha niya ang kanyang laptop, binuksan ito. Lumipat siya sa mas malaking screen. Naglagin siya sa Nexus. Ang kanyang mga kamay ay nanghinginig pa rin pero hindi na sa gulat, kundi sa isang di maipaliwanag na pag-aasam. Tinindak niya ang video na may pamagat na Rainy Day. Nag-iba ang ilaw, mas madilim. Ang tanging maaririnig ay ang tunog ng malakas na ulan sa bintana at isang mabagal, sexy na kanta. Isang mabigat na bassline. Nakatayo si G25, nakasuot lang ng itim na silk robe, nakatalikod. Dahan-dahan siyang humarap sa kamera at dahan-dahang gumiling sa saliw ng musika. Ang kanyang mga balakang ay gumagalaw sa isang paraan na halos iligal. Ang tela ng robe ay dumidikit sa kanyang katawan na nagpapakita ng bawat matigas na linya. Pagkatapos, hinubad niya ang robe. Sa ilalim, nakasuot lang siya ng isang itim na briefs. Napatigil sa paghinga si Elmo. Ang bakat, ang bugat, hindi na ito suggested lang. Halos sumabog na ito mula sa tela. Itinutok ni G25 ang camera pababa at ang kanyang mga kamay na yon ay nagsimulang humaplos sa sarili niyang dibdib, sa kanyang tiyan, pababa, hanggang sa hinawakan niya ang kanyang pagmamay-ari sa ibabaw ng tela. Isang ungol ang narinig ni Elmo, hindi galing sa video, galing sa sarili niyang lalamunan. Si G25 ay nagpatuloy sa pag-tease. Hinaplos niya ang bawat pulgada habang ang kanyang mga balakang ay patuloy na gumigiling sa musika. Hanggang sa isang video, ang huling video sa listahan, ang pamagat, Release. Walang musika, walang ilaw maliban sa isang maliit na spotlight. Si G25 ay nakaupo sa isang silya. Hubad. At nakita ni Elmo, nakita niya ito, ang pagmamay-ari ni Giffrey. Ang isip ni Elmo ay sumabog, ang kanyang bibig ay natuyo. Hindi ito makatarungan. Ang nahawakan niya sa ilalim ng mesa, ang matigas na hugis na yun, ay isang insulto kumpara sa nakikita niya ngayon. Ang nahawakan niya ay ang dulo lang siguro, isang maliit na bahagi lang. Ang nasa harap niya sa screen ay malaki, makapal, mahaba. Isang bagay na hindi niya inakalang posible sa isang lalaking may ganoong kabalanseng katawan. Isang bagay na di karaniwan. Pinanood ni Elmo na parang nahihipnotize habang ang mga kamay ni Jeffrey ay nagsimulang magtrabaho sa sarili nito. Ang bawat galaw ay puno ng kontrol. Ang kanyang mga ungol ay malalim at totoo. Ang bawat kalamnan sa kanyang tiyan ay naninikip. Pinanood ni Elmo hanggang sa huli. Pinanood niya habang si Jeffrey, ang kanyang tutor sa calculus, ay sumabog sa sarili niyang kamay. Ang kanyang likod ay umarko, ang kanyang panga ay tumigas, at isang malalim na ungol ang kumawala sa kanyang mga labi. Isinara ni Elmo ang laptop ng may malakas na kalabog. Nanginginig siya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Siya ay basang-basa ng pawis. 3:00 na ng madaling araw. Ang kanyang muka ay maputla maliban sa kanyang mga pisngi na namumula. Tapos, isang bagay ang pumasok sa kanyang isip. Ang araw. Anong araw ngayon? Tiningnan niya ang kanyang telepono. Biyernes, 3:04 a.m. Ang puso niya ay nahulog mula sa kanyang dibdib pababa sa kanyang tiyan. Biyernes. Ang tutorial session niya ay mamaya, 3 p.m. Si Jeffrey ay pupunta dito.
sa loob ng 12 oras. Paano? Paano niya haharapin si Jeffrey? Paano siya titingin sa mga mata nito? Paano siya titingin sa mga kamay nito na may hawak na ballpen ngayong alam na niya kung ano pa ang kayang gawin ng mga kamay na yon? Paano siya uupo sa tapat niya at mag-aaral ng calculus ngayong alam na niya ang sekreto ni G25 at ngayong nakita na niya iyon? Napasubsob si Elmo sa kanyang mga palad. Patay na talaga ako. Walang tulog. Imposibleng matulog. Sinubukan ni Elmo. Pagkatapos niyang mapasubsob sa kanyang mga palad sa 3:00 niyang madaling araw, pinilit niyang humiga. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata. Pero sa tuwing ginagawa niya iyon, ang dilim sa likod ng kanyang mga talukap ay nagiging isang laptop screen. Ang nakikita niya ay si G25. Nakikita niya ang paraan ng paggalaw ng mga kalaman sa tiyan ni Joffrey habang siya ay humihinga. Nakikita niya ang pagtulo ng pawis sa leg nito sa after-workout video. Naririnig niya ang malalim at garalgal na boses nito na bumubulong ng, "Ang init!" At nakikita niya, iyon! Ang di makatarungang sukat at kapal ng pag-aari nito na hawak ng mismong mga kamay na gumuguhit ng mga graph ng parabola sa kanyang notebook. Tumayo si Elmo mula sa kama bandang 5:00 ng umaga, nanginginig. Pakiramdam niya ay may lagnat siya. Pumunta siya sa banyo at sumuka. Ang kanyang tiyan ay hindi kayang tanggapin ng halo-halong emosyon, ang matinding pagkaakit, ang matinding kahihiyan, ang takot, at ang isang di maipaliwanag na galit ba? Galit ba siya? O inggit? O baka gutom? Kumasok siya sa shower at binuksan ng gripo sa pinakamalamig nitong setting. Ang malamig na tubig ay tumama sa kanyang balat pero hindi nito mapatay ang init na nararamdaman niya sa loob. Habang nagpupulas ng sabon sa kanyang dibdib, ang nasa isip niya ay ang perpektong katawan ni Joffrey. Ang katawan niya ay katawan pa ng isang teenager. Oo, 19 na siya pero payat pa rin. Ang kay Joffrey ay katawan ng isang lalaki. Ukit, bawat pulgada ay may definasyon at layunin. Napatingin si Elmo sa sarili niyang pag-aari. Normal. Ang karaniwan. Pero ang alaala ng nakita niya sa release video, ang kay Joffrey ay isang bagay na galing sa ibang mundo. Isang bagay na halos nakakatakot sa laki. Shit! Bulong niya sa ilalim ng tumutulong tubig. Paano ko siya... Paano? Lumabas si Elmo ng banyo, nagbihis, nagtimpla ng kape. Ang kanyang tutorial ay sa 3:00 pa ng hapon. May 10 oras pa siya. 10 oras para maghanda. 10 oras para mag-isip ng sasabihin. Ano ang gagawin niya? Option A. Magpanggap na walang nangyari. Imposible. Hindi siya artista. Ang bawat pagtitig niya kay Jeffrey ay magiging isang pagsighaw. Option B. Mag-cancel. Sorry Jeff, may sakit ako. Ito ang pinakamadali. Pero paano sa susunod na sesyon? Sa Lunes. Tatakbuhan niya ba ito habang buhay? Option C. Umamin. Jeff, nakita ko. Sorry. At ano? Anong sasabihin niya pagkatapos? Nice dick, sir. Halos masuka ulit si Elmo. Ang mga sumunod na oras ay isang blur. Sinubukan niyang buksan ang kanyang calculus book. Ang nakasulat, Find the limit. Ang limitasyon. Oo, nalagpasan na niya ang limitasyon. Sinubukan niyang maglinis. Pero sa bawat pagpulot niya mang damit, ang nasa isip niya ay ang paraan ng paghubad ni Jeffrey ng kanyang sando. Sinubukan niyang manood ng TV, pero ang bawat boses ng lalaki sa palabas ay nagiging boses ni G25. 2:00 ng hapon, 1 oras na lang.
Ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan. Nagpalit siya ng damit 3 beses. Una, isang lumang t-shirt. Masyadong tamad. Pangalawa, isang button-down shirt. Masyadong formal, parang may date. Pangatlo, isang simpleng itim na t-shirt at malinis na shorts. Tama na to. Nag-spray siya ng pabango, tapos inamoy ang sarili. Amoy tanga. Mabilis siyang naghugas ng leg. Ayaw niyang isipin ni Joffrey na nagpapabango siya para dito. 2:50 p.m. Nakaupo siya sa sofa, nanginginig ang mga binti. 2:55 p.m. Uminom siya ng isang buong dasong tubig. 2:59 p.m. Tumayo siya at naglakad-lakad. 3 p.m. Ding dong! Eksakto. Laging eksakto. Napatigil si Elmo sa paghinga. Parang may yelong gumapang sa kanyang gulugod. Naglakad siya papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inaabot ang siradura. Pagpihit niya, pagbukas niya ng pinto. Nandun siya. Si Joffrey. Nakatayo. Kalmado, professional. Nakasuot ito ng isang mapusyaw na asul na polo shirt na perpektong nakabagay sa kanya at ang kanyang pamilyar na itim na slacks. Ang kanyang salamin ay malinis. Ang kanyang buhok ay maayos. At ang amoy. Pagbukas pa lang ng pinto, ang amoy na iyon, sandalwood, balat at kape, ay tumama kay Elmo na parang isang pisikal na bagay. Hindi na ito ang amoy tutor na nakasanayan niya. Ito na ang amoy mula sa Rainy Day video. Ang amoy na ini-imagine niya habang pinapanood si G25 na gumiling sa saliw ng musika. Halos mapaatras si Elmo. "Elmo," sabi ni Joffrey sa kanyang normal, kalmadong boses. "Good afternoon." Hindi makapagsalita si Elmo. Tumango lang siya na parang tanga at umatras para bigyan ito ng daan. Isinara ni Elmo ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng siradura ay parang isang sentensya ng kamatayan. Nakalak na sila sa loob, silang dalawa. Naglakad si Joffrey papunta sa mesa, gaya ng dati. Inilapag ang kanyang bag, gaya ng dati. Umupo, naglabas ng laptop. "Okay, so today," simula ni Joffrey, "let's tackle related rates. Medyo tricky to pero ang key lang dito ay..." Si Elmo ay nakatayo pa rin malapit sa pinto, ay yung pag-identify kung aling variable ang nagbabago over time. "Elmo," napatingin si Joffrey sa kanya. "Uupo ka ba?" Oo, sorry." Mabilis na naglakad si Elmo at umupo sa tapat niya. Sinubukan niyang i-focus ang kanyang mga mata sa textbook, pero imposible. Ang kanyang paningin ay may sariling isip. Otomatiko itong napupunta sa mga kamay ni Joffrey na ngayon ay may hawak na ballpen. Ang mga kamay na yun, nakita niya ang mga kamay na yun na humahaplo sa matitigas na abs. Nakita niya ang mga kamay na yun na ginagawa ang release video. Napalunok si Elmo. "So, if the volume is increasing at a rate of 20 cubic centimeters per second," ang boses ni Joffrey, ang professional na boses. Ang naririnig ni Elmo ay ang garalgal na boses mula sa Nexus. Ang init, napatingin si Elmo sa bibig ni Joffrey. Ang mga labi na yon, ang mga labi na nakita niyang nakanganga habang umuungol. "Elmo, anong derivative ng volume ng sphere?" Ano?" Napakorap si Elmo. Bumuntong hininga si Joffrey pero may bahid ng inis. "Focus. V equals 4/3 pi r cubed. Kunin mo ang derivative with respect to time." 4 pi... Nakatitig si Elmo sa dibdib ni Joffrey. Sa ilalim ng asul na polo shirt, alam niya na ngayon ang eksaktong korte ng mga kalamnan doon. 4 pi r squared dr dt. Bulong ni Elmo na parang nagdarasal. "Tama," sabi ni Joffrey na bahagyang nagulat. "Okay, good. Ngayon, i-plug in mo ang values." Nagpatuloy ang sesyon, o ang mas tamang tawagin ay pagpapanggap na sesyon. Si Elmo ay isang naminginig na gulo. Namumula ang kanyang mukha, ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan.
Nahulog niya ang kanyang ballpen 2 beses. At sa pangalawang beses na pagkahulog nito, gumulong ito malapit sa paa ni Joffrey. Pareho silang natigilan. Parehong flashback sa isip nila ang nangyari noong unang araw. Si Elmo ay hindi gumalaw. Ayaw niyang yumuko. Ayaw niyang mapalapit. Si Joffrey na may buntong hininga ang yumuko para kunin ito. At habang nakayuko siya, ang polo shirt niya ay bahagyang bumatak sa kanyang likod at ang kanyang pantalon, ang tela sa kanyang puwetan. Napapikit si Elmo. Diyos ko, ang perpektong kurba! Tumayo si Joffrey at inilapag ang ballpen sa mesa. Elmo. Ang boses ni Joffrey ay nag-iba. Wala na ang tono ng pagtuturo. Ito ay matalim. Napatingala si Elmo. Tinititigan siya ni Joffrey. Ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay mapanuri. Anong problema? Tanong ni Joffrey. Wala. Mabilis na sagot ni Elmo. Huwag mo akong lokohin. Sabi ni Joffrey, hindi malakas pero may diin. Kanina ka pa wala sa sarili. Namumutla ka na parang nakakita ka ng multo. Nanginginig ang kamay mo at pinagpapawisan ka na parang tumakbo ka ng marathon. May sakit ka ba? Wala. Puyat lang ako. Oh, puyat lang. Puyat? Tanong ni Joffrey. Habang bahagyang sumandal sa kanyang upuan, tinititigan siya ni Elmo na parang isang komplikadong problema sa calculus. Nag-aral ka buong gabi? Oo, nag-aral. O baka may iba kang pinagpuyatan. Napatigil ang puso ni Elmo. Alam ba niya? Paano niya nalaman? Anong ibig mong sabihin? Elmo, sabi ni Joffrey. Ang boses niya ay mapanganib na kalmado. You look guilty. Anong ginawa mo? Hindi na kaya ni Elmo. Ang pagod, ang takot, ang kahihiyan, ang pagkaakit, lahat ay sumabog. Hindi, sigaw niya na ikinagulat nilang dalawa. Wala akong ginawa. Ikaw ang may ginawa. Sa isang iglap ng puro at desperadong enerhiya, hinablot ni Elmo ang kanyang laptop mula sa gilid ng mesa. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig kaya hirap siyang mag-type ng password. Ang screen ay bumukas, diretso sa Nexus website na nakapos sa release video. Ang hubad na katawan ni Joffrey na nasa rurok ng kanyang kasiyahan ang bumungad sa kanila. Itinulak ni Elmo ang laptop sa gitna ng mesa. Hinarap niya ito kay Joffrey. Ang screen ay nagbigay ng maliwanag na ilaw sa kanilang dalawa. Ikaw, di ba? Ang tanong ay halos pabulong na lang. Tumigil ang lahat. Ang paghinga. Ang oras. Ang mga mata ni Joffrey ay dahan-dahang bumaba mula sa nagwawalang mukha ni Elmo pababa sa laptop screen. Nakita ni Elmo ang eksaktong sandali na nakilala ni Joffrey ang imahe. Ang kanyang panga ay tumigas, ang kanyang mga butas ng ilong ay bahagyang bumuka. Hindi siya tumanggi, hindi siya nagulat. Ang nakita ni Elmo sa kanyang mukha ay isang bagay na mas nakakatakot. Pagkilala. Ang tutor Joffrey na maskara na pinapanood ni Elmo sa loob ng 3 linggo ay dahan-dahang natunaw. Ang lalaking nakaupo sa tapat niya ngayon ay hindi na si Joffrey, ang kanyang tutor. Ito ay si G25. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumaas mula sa screen at tumitig ng diretsyo sa mga mata ni Elmo. Ang titig na iyon. Parang hinubaran siya. Parang alam ni G25 ang lahat. Ang bawat gabi na binanggit ni Elmo ang pangalan niya sa dilim, ang bawat mahalay na pag-iisip, ang pag-subscribe. Walang nagsalita. Pagkatapos, sa isang kalmado at sinasadyang galaw, inabot ni Joffrey ang laptop at isinara ito. Ang tunog ng pag-click ay parang putok ng baril sa katahimikan. Session is cancelled. Ang boses niya. Nanindig ang balahibo ni Elmo. Hindi na iyon ang boses ng tutor. Ito na ang boses mula sa video, ang malalim, magaspang at garalgal na boses. Tumayo si Joffrey, kalmado. Dahan-dahan niyang iniligpit ang kanyang mga gamit, ang calculus book, ang notebook, ang kanyang sariling laptop. Si Elmo ay parang statwa, hindi makagalaw, hindi makahinga. Chef, teka lang,
Sorry, hindi ko sinasadya. Bulong ni Elmo. Isinara ni Jeffrey ang zipper ng kanyang bag. Isinugkit ito sa kanyang balikat. Naglakad siya papunta sa pinto. Hindi siya tumingin kay Elmo. Jeff, teka lang! Desperadong sabi ni Elmo sumunod sa kanya. Mag-i-explain ako, please! Huminto si Jeffrey sa pinto. Ang kanyang kamay ay nasa siradura na, nakatalikod pa rin siya. Nag-subscribe ka? Ang tanang ay simple pero ang bigat nito ay halos magpabagsak kay Elmo. Hindi siya galit na nalaman ni Elmo. Ang tanong ay magkano ang iyong binayaran? Hindi makapagsalita si Elmo. Tumanggi lang siya kahit na nakatalikod si Jeffrey. Oo. Lahat? Napanood mo? Tanong ulit ni Jeffrey. Ang boses mas lalo pang bumaba, halos isang panginginig na lang. Oo. Isang sandali ng katahimikan. Tapos, narinig ni Elmo ang isang tunog. Isang maikling malalim na tawa na nagpatayo ng lahat ng buhok sa kanyang batok. Dahan-dahang humarap si Jeffrey. Ang kanyang muha ay nasa anino, pero ang kanyang mga mata sa likod ng salamin ay parang nagliliyabay. 8:00. Sabi ni Jeffrey. Ano? 8:00. Dito. Ulit ni Jeffrey. Hintayin mo ko. Binuksan niya ang pinto. Bago siya lumabas, huminto siya at tumingin kay Elmo mula ulo hanggang paa. Isang mabagal na pagtitig na parang sinusuri ang bawat pulgada niya. At Elmo, bakit? Isang maliit, mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Jeffrey. Huwag ka nang mag-aral ng calculus. At lumabas siya, isinara ang pinto sa likod niya. Naiwan si Elmo sa sala, nanginginig, basang-basa ng pawis at ang amoy mang sandalwood ay nakakapit pa rin sa hangin. Ang takot ay nandoon, pero sa ilalim ng takot may isang bagong damdamin na gumagapang. Isang madilim, nakakapanabik na pag-aasa. May 5 oras siyang bago mag-8:00. 5 oras. 5 oras na parang 5 taon. Nang magsara ang pinto sa likod ni Joffrey, ang katahimikan na naiwan ay mas malakas pa kaysa sa sigaw ni Elmo kanina. Napasandal siya sa pinto. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na parang gulaman. 8:00. Hindi ito isang tanong, hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. Ang mga sumunod na 5 oras ay isang uri ng impyerno at langit na pinagsama. Ang utak ni Elmo ay naghihiyaw. Tutor mo yun, mas matanda yan, professional, sinira mo ang lahat. Pero ang kanyang katawan ay may ibang sinasabi. Ang bawat pulgada ng kanyang balat ay parang may kuryente. Ang alaala ng huling titig ni Joffrey, ang titig ni G25, ay nagpainit sa kanyang puson sa paraang mas matindi pa kaysa sa panunood ng mga video. Ito ay totoo. Ang amoy, ang titig, ang banta. Nataranta siya. Ano ang ginagawa ng isang tao habang nag-aantay sa kanyang tutor na bumalik para ano? Para parusahan siya? Napailing si Elmo, namumula ang muka. Ang unang ginawa niya, naligo ulit. Kinuskus niya ang kanyang sarili hanggang sa halos mamula ang kanyang balat. Kailangan niyang maging malinis. Ang amoy ng takot at pawis ay kailangang mawala. Habang nagpapatuyo, napatingin siya sa salamin. Payat, bata, normal. Napatingin siya sa ibaba. Ang kanyang pag-aari ay nanliliit sa kaba. Paano niya harapin ang higante na nakita niya sa screen? Ang pangalawang ginawa niya, naglinis. Hindi lang yung basta-bastang pagpulot ng kalat, nag-vacuum siya, nagpuna siya ng alikabok, inayos niya ang mga unan sa sofa, nilinis niya ang banyo, nagtapon siya ng basura, inayos niya ang kanyang kama, pinalitan ng punda ng unan at kumot. Kung babalik si Joffrey, ang gusto ni Elmo ay maayos ang lahat. Ang pangatlong ginawa niya, nagpalit ng damit 5 beses. Una, isang sando at shorts. Masyadong nagaanyaya. Pangalawa, maong at isang polo shirt. Masyadong formal. Parang pupunta sa klase. Pangatlo, ang paborito niyang hoodie.
Masyadong duwag, parang nagtatago. Pang-apat, isang silk na pajama set na regalo ng nanay niya na hindi pa niya naisusuot. Diyos ko, Elmo, ano ka, babae? Masyadong malandi. Sa huli, nanatili siya sa isang simpleng itim na t-shirt na malambot ang tela at isang pares na malinis na gray sweatpants. Walang panloob. Ang ideya yun ay biglang pumasok sa isip niya at sa sobrang kaba at excited, sinunod niya ito. Umupo siya sa sofa. Tinignan ang relo. 7:30 p.m. 30 minuto. Ang bawat tunog sa labas ng kanyang pinto, ang pagbukas ng elevator, ang pag-uusap sa hallway, ang pagbagsak ng kung ano ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. 7:45 p.m. Uminom siya ng tubig. Tuyo ang lalamunan niya. 7:55 p.m. Napatayo siya. Naglakad-lakad. Ang kanyang puso ay bumubuga sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. 7:59 p.m. Tumigil siya sa gitna ng kanyang sala. Katahimikan. 7:59. Tumigil siya sa gitna ng kanyang sala. Katahimikan. 8 o'clock. Ding-dong. Ang tunog ay mas malakas kaysa kanina, mas may bigat, mas pinal. Napatihinto si Elmo ng paghinga. Naglakad siya papunta sa pinto. Ang kanyang mga paa ay parang hindi nakatapak sa sahig. Ang kanyang kamay, nang abutin ng siradura, ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, manhid. Binuksan niya ang pinto. Napatumikda siya. Hindi ito si Tutor Joffrey. Ang lalaking nakatayo sa labas ay si G25. Binigyang buhay. Wala na ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay mas matalim, mas madilim, at hindi nakatago. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo na parang dinaanan ng mga daliri. Ang kanyang damit, hindi na ito ang pang-tutor na polo shirt. Nakasuot siya ng isang itim na t-shirt na hapit sa kanyang katawan na nagmamarka sa bawat kalamnan sa kanyang dibdib at braso. Naka-dark jeans siya na kupas at may mga punit sa tuhod. At ang amoy ng sandalwood at balat ay mas matapang, mas sinasadya. Ito ay isang atake sa kanyang mga pandama, isang pang-akit. Hindi ngumiti si Joffrey, hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya si Elmo, isang mabagal na pagtititig na nagsimula sa kanyang magulong buhok, bumaba sa kanyang namumulang mga mata, sa kanyang nanginginig na mga labi, sa kanyang liig, sa kanyang dibdib, pababa sa kanyang tiyan, at huminto sa kanyang mga paa bago dahan-dahang umakyat pabalik sa kanyang mga mata. Para siyang hinubaran, sinuri at isinang-ayunan. Papasukin mo ba ako? Ang boses na yon, ang garagal malalim na boses mula sa Nexus. Hindi makapagsalita si Elmo, tumango lang siya at humakbang paatras. Pumasok si Joffrey. Ang kanyang presensya ay mas malaki kaysa kanina na puno ang buong kwarto. Hindi siya dumiretsa sa dining table. Huminto siya sa gitna ng sala, inilapag ang kanyang bag sa sahig at humarap kay Elmo. Isinara ni Elmo ang pinto. Click. So, sabi ni Joffrey, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib na lalong nagpaumbok sa kanyang mga kalamnan. Hindi sa ako. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Joffrey, ang G25 smirk. Okay lang, nagbayad ka naman, di ba? Isa kang subscriber, isang kliyente. Ang salitang kliyente ay parang sampal sa kanyang muka. Nanginginig ng bigi ng hanap, hindi mo ako kliyente at tutor kita. Ako ba? Huminga ng malalim si Joffrey at humakbang. Isang hakbang. Otomatikong humakbang paatras si Elmo. Hanggang sa ang likod ng kanyang mga binti ay tumama sa gilid ng sofa. Nawalan siya ng balanse at napaupo. Si Joffrey, nakatayo sa harap niya, mas matangkad, mas malaki. Ang power dynamic ay nakakalunod. Si Tutor Joffrey ay tapos na sa trabaho. Sabi ni Joffrey, ang boses ay mababa at mapanganib. Lumuhod siya sa harap ni Elmo.
Ipinatong ang isang kamay sa bawat gilid ng kanyang mga hita na epektibong ikinulong siya. Ngayon, magka-level na ang kanilang mga mukha. Ang mga mata ni Joffrey ay parang mga itim na butas na humihigop sa kanya. "Sino ang pinapunta mo dito ngayon, Elmo?" bulong ni Joffrey. "Ako? O si G25? Nanginginig si Elmo. Ang init mula sa katawan ni Joffrey ay tumatagos sa kanyang mga damit. "Hindi ko alam. Nalilito ako." "Nalilito," ulit ni Joffrey na parang nilalasap ang salita. "Anong nakita mo?" "Lahat," usal ni Elmo. "Lahat," pag-ulit ni Joffrey. "Pati rang rainy day?" Tumanggo si Elmo. "Pati ang release?" Ang boses ni Joffrey ay mas lalo pang bumulong, halos garalgal na. Tumanggo ulit si Elmo, hindi makatingin. "Natakot ka ba?" Ang tanong na yon. Napatingala si Elmo. Medyo." "Bakit?" "Kasi..." Ang inghining tayo bumago sa binti ni Elmo. Ang mga salita ay ayaw lumabas. "Kasi ang laki," halos pabulong na sabi ni Elmo. At ikaw yun, si Sir Joffrey, na nagtuturo sa akin na seryoso. Tapos ginagawa mo yun, yung kamay mo. Tapos naiisip mo yung nahawakan mo. Yung sa ilalim ng mesa." Tumanggo si Elmo. Biglang tumawa si Joffrey. Isang maikli, malalim, at mainit na tawa na naramdaman ni Elmo sa kanyang dibdib. "Natakot ka doon," sabi ni Joffrey, na parang hindi makapaniwala. "Yung nahawakan mo? Yung dulo? Elmo, ni hindi pa yon nagsisimula." "Hindi ako natakot," depensa ni Elmo na namumula. "Nagulat lang." "Nagulat," ulit ni Joffrey. Inilapit niya ang kanyang mukha. Ang hininga niya ay mainit at amoy kape. Ang mga labi niya ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. At pagkatapos ng maggulat, "Anong ginawa mo?" Napatigil si Elmo. "Anong ginawa mo kagabi, Elmo?" Pag-ulit ni Joffrey, ang boses ay naging eksaktong ASMR whisper mula sa unwinding video. Habang nakahiga ka sa kama mo, mag-isa, iniisip mo ba ako? Ang hininga ni Elmo'y napatigil sa kanyang lalamunan. Paano mo? Hindi ako tanga. Ang mga mata ni Joffrey ay bumaba sa mga labi ni Elmo at nanatili doon. Nakita ko ang mukha mo kanina, ang paraan ng pagtitigig mo, ang paglunok mo, ang panginginig mo. You weren't disgusted. You were hungry. Ang isang kamay ni Joffrey, ang kamay na nagsusulat ng calculus, ay tumaas mula sa sofa, dahan-dahan at dumapo sa hita ni Elmo. Napapitlag si Elmo. Ang init ng palad ni Joffrey ay agad na tumago sa manipis na tela ng kanyang sweatpants. Gutom ka ba, Elmo? Hindi makasagot si Elmo. Ang kaya niya lang gawin ay tumitig sa mga labi ni Joffrey. Bakit to ginagawa yun? Tanong ni Joffrey, sinasagot ang tanong na hindi pa nabibigkas. Pera? Mabilis na pera. Kailangan ko yung extra. Kailangan kong mag-release. Tumingin siya sa mga mata ni Elmo. It's just a job. Isang performance. Performance? Yun lang ang nais sa tinig ni Elmo. Ang release video? Performance lang yon? Ang kamay ay humigpit sa hita niya. Ang inhing lakay ay nagsimulang gumuhit ng mababagal na bilog, mataas, mapanganib na malapit. Napapitlag si Elmo. Ang init ng palad ni Joffrey ay agad na tumago sa manipis na tela ng kanyang sweatpants. Hindi na ako ang tutor mo, bulong ni Joffrey, at hindi kita estudyante.
Ngayong gabi, isa kang subscriber at ako si G25. At si G25, gustong-gusto niyang magbigay ng private show. Bago pa makapag-react si Elmo, inilapit ni Joffrey ang kanyang mukha at hinalikan siya. Hindi ito isang maginong halik, hindi ito isang unang halik. Ito ay isang pagsakop, isang pag-aangkin. Ang mga labi ni Joffrey ay malambot ngunit mapilit. Ang lasa niya ay kape at isang bagay na maitim at matamis. Hindi ito marahas pero walang pag-aalinlangan. Hinalikan siya ni Joffrey na parang matagal na nitong gustong gawin, parang karapatan niya ito. Ang lahat ng takot at pagkalito ni Elmo ay sumabog katulad ng kuryente. Ang buong katawan niya ay natunaw sa init. Ang 3 linggong pagtitigig, ang bawat gabi ng pagpapantasya, lahat ay sumabog sa isang sagot. Gumanti siyang halik. Sa una, mahiyain. Pagkatapos, desperado. Ang kanyang mga kamay ay humawak ng mahigpit sa itim na t-shirt ni Jeffrey sa kanyang mga balikat. Naramdaman niya ang matitigas na kalamnan sa ilalim. Ang isa pang kamay ni Jeffrey ay umakyat sa kanyang panga. Hinawakan siya habang ang halik ay lalong lumalalim. Ang dila ni Jeffrey ay dumaan sa kanyang mga labi, humingi ng permiso na hindi na kailangan. Binuka ni Elmo ang kanyang bibig at isang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan nang magtagpo ang kanilang mga dila. Ang kamay sa kanyang hita ay sa wakas gumalaw. Humigpit ang kapit nito. Diniinan. Ang bawat daliri ay bumakat sa kanyang tumitigas na pag-aari. Napasigaw si Elmo sa loob ng kanilang mga bibig, bitaw sa halik para humabol ng hininga. Jeff, sandali, ang bilis. Bakit may klase ka pa ba? Bulong ni Jeffrey, ang kanyang mga labi ay lumipat mula sa bibig ni Elmo pababa sa kanyang panga, hanggang sa sensitibong lugar sa ilalim ng kanyang tenga, ang lugar kung naroon ang nunal. Ang ulo ni Elmo ay kusang tumagilid, ibinibigay ang kanyang leeg. Alam mo, bulong ni Jeffrey sa kanyang leeg, ang mainit na hininga nito ay nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Hinagit niya ng bahagya ang balat ni Elmo. Puta. Pero ikaw, pagpapatuloy ni Jeffrey na parang walang narinig, noong unang araw, yung sa ilalim ng mesa, noong nahawakan mo ako, akala mo nagulat ka lang. Isang mainit na tawa ang naramdaman ni Elmo sa kanyang leeg. Tumigas ako noon, Elmo. Napamulat ang mga mata ni Elmo. Talaga? Oh, 5 minuto akong nag-focus sa related rates para lang kumalma bago ako tumayo. Hinalikan ni Jeffrey ang kanyang leeg, pataas, pabalik sa kanyang bibig. Bago pa makasagot si Elmo, hinalikan siya ulit ni Jeffrey ng mas malalim. Tumayo si Jeffrey at hinila si Elmo patayo kasama niya. Hindi dito. Sabi ni Jeffrey, ang boses ay puno ng otoridad na dati ay para lang sa calculus. Sa kwarto, hinila siya ni Jeffrey. Si Elmo ay parang lutang, sumusunod lang. Pagpasok sa kwarto, binitawan siya ni Jeffrey. Ang silid ay madilim. Taning ang ilaw mula sa kalye ang nagbibigay liwanag. Humarap si Jeffrey kay Elmo. Ang kanyang mga mata ay nagniningnig sa dilim. Ang patakaran, sabi niya, ay walang patakaran. Hinawakan ni Jeffrey ang layam ng itim na t-shirt ni Elmo at hinubad ito pataas sa kanyang ulo. Hinagis ito sa sahig. Pinagmasdan ni Jeffrey ang kanyang hubad na dibdib. Maganda. Pagkatapos, hinubad ni Jeffrey ang sarili niyang t-shirt sa isang mabilis na galaw. At napasinghap si Elmo.
ang katawan mula sa nexus, ang inukit na abs, ang malapad na dibdib, nasa harap niya. Totoo. Gusto mo bang makita? Tanong ni Jeffrey, ang kanyang boses ay isang pang-aakit. Hindi sa screen, yung totoo. Tumango si Elmo, hindi makapagsalita. Dahan-dahang kinalas ni Jeffrey ang sinturon ng kanyang maong. Ang tunog ng metal. Click. Ang tunog ng zipper. Zip. Ibinaba niya ang kanyang maong, kasama ang kanyang briefs, sa isang galaw. Tumayo siyang hubad sa harap ni Elmo. At si Elmo, napatitig. Ang kanyang bibig ay natuyo, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang nasa video, ang release video, hindi yun makatarungan. Ang video ay nagsinungaling. Ito ay mas malaki, mas makapal, mas nakakatakot. Ang nakita niya sa screen ay isang anino lang. Ito ang katotohanan. Nakatayo ito, matigas, tumitibok, at nakaturo sa kanya. Joff, yun lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngumiti si Jeffrey, ang G25 smirk. Natatakot ka pa rin ba? Hinawakan ni Jeffrey ang kamay ni Elmo, ang kamay na nagsulat ng 48 sa exam paper. Dinala niya ito sa kanyang pag-aari at ipinilupot ang mga daliri ni Elmo paligid nito. Ang init, ang tigas, ang kapal. Halos hindi kayang isara ni Elmo ang kanyang kamay. Isang tunog na parang nalulunod ang kumawala ay Elmo. Focus, Elmo. Bulong ni Jeffrey, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ito na ang bagong sesyon. Itinulak ni Jeffrey si Elmo pabagsak sa kama. Ang malinis na kumot ay lumukot sa ilalim niya. Lumuhod si Jeffrey sa kama. Sa ibabaw niya, ang kanyang anino ay bumalot kay Elmo. At ngayon, bulong ni Jeffrey, habang ang kanyang kamay ay gumagapang pababa sa sweatpants ni Elmo, mag-aaral tayo. Ang mga sumunod na minuto o baka oras ay isang blur ng purong sensasyon para kay Elmo. Ang mga halik ni Joffrey ay nasa lahat ng dako, ang kanyang bibig, ang kanyang mga kamay. Ginalugad siya ni Joffrey na parang isang bagong formula. May focus, may intensyon, at may di mapapantayang kasanayan. Alam ni Joffrey kung saan hahawakan. Alam niya kung gaano kadiin. Alam niya kung kailan bibitaw at lilipat sa ibang lugar bago pa man masanay si Elmo. Joff, please, pagmamakaawa ni Elmo, hindi sigurado kung para saan. Ang init sa kanyang tiyan ay hindi na makontrol. Ano yun? Bulong ni Joffrey, habang ang kanyang mga daliri ay mapanganib na gumagapang sa pagitan ng kanyang mga hita. Anong kailangan mo, Elmo? Sabihin mo. Ikaw. Hiningal ni Elmo. Kailangan kita. Ang mga mata ni Joffrey ay nagdilim. Sigurado ka? Tumanggo si Elmo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pag-aasam. Si Elmo ay nawala. Wala na ang calculus. Wala na ang nexus. Ang tanging umiiral ay ang kama na ito, ang kwarto na ito, at ang lalaking ito sa loob niya. Isang sabog ng purong puting liwanag ang pumuno sa isip ni Elmo. Sumabog siya. Ang kanyang katawan ay nanigas, sumisigaw ng pangalan ni Joffrey. Kasabay nito, naramdaman niya ang isang mainit na pagbuga sa loob niya na sinundan ng isang malalim nanginginig na ungol mula kay Joffrey na bumagsak sa kanyang likod. Nakahiga sila roon. Tahimik. Pawis. Naghahabol ng hininga. Ang taning maririnig ay ang pagtibok ng kanilang mga puso.
Pagkaraan ng ilang minuto, gumulong si Joffrey at hinila si Elmo paharap sa kanya. Niyakap niya ito. Mahigpit. Ang hubad na balat ni Elmo ay nakadikit sa hubad na balat ni Joffrey. Okay ka lang. Bulong ni Joffrey sa kanyang buhok. Tumanggo si Elmo. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Joffrey. Oo. Masakit. Umiling si Elmo. Hindi na. Tumingala siya. Ikaw. Ngumiti si Joffrey. Hindi ko akalain na yun ang mangyayari. Nung una kitang nakita na may hawak na 48 na exam paper. Ako rin, sabi ni Elmo. Salamat sa calculus. Tumawa silang dalawa. Kinaumagahan, nagising si Elmo sa amoy ng kape. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Masakit ang kanyang katawan sa isang paraan na masarap. Naka-boxers lang siya. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Si Joffrey ay nasa kusina, nakatalikod. Nakasuot ng kanyang lumang gray sweatpants, ang sweatpants ni Elmo, at walang pang-itatas. Ang perpektong likod niya ay gumagalaw habang nagtitimpla ng kape. Napangiti si Elmo. Narinig ni Joffrey ang kanyang paggalaw at lumingon. Wala na ang G25 smirk. Wala na ang tutor na mask. Isang simpleng mainit na ngiti lang. Ang ngiti na may dimple. Good morning, sabi ni Joffrey. Ang boses ay kalmado na uli. Morning, sabi ni Elmo. Naglakad siyang palapit at yumakap mula sa likod ni Joffrey. Ipinatong ang kanyang pisngi sa mainit na likod nito. Naramdaman niya ang pag-tense ni Joffrey bago ito nag-relax at ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay niya. Nag-text ako sa nanay mo, sabi ni Joffrey. Napaangat ang ulo ni Elmo. Ano? Anong sinabi mo? Sabi ko, kailangan mong mag-focus sa finals mo at hindi na ako pwedeng maging tutor mo. Ano? Bakit? Dahil conflict of interest, sabi ni Jeffrey bago siya hinalikan, isang maikli, matamis na halik. Pero sabi ko, may irerekomenda akong kapalit. Ayoko ng kapalit, maktol ni Elmo. Kailangan mo, sabi ni Jeffrey. Kailangan mong pumasa, pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo magkikita. Hinawakan ni Jeffrey ang mukha ni Elmo. Mag-aaral ka pa rin ng calculus, Lunes, Miyerkules, Biyernes. At pagtapos ka na, pupunta ako dito. Pupunta ka dito para, tanong ni Elmo, may ngiti. Para sa bagong sesyon, bulong ni Jeffrey. Iisipin ko pa ang subject. At paano si G25? Nagbuntong hininga si Jeffrey. Hindi ko alam. Baka mag-retire muna siya. May bago na siyang inspirasyon. At ayokong may kahati ka. Talaga? Talaga. Hinalika ni Jeffrey si Elmo ulit. Mas malalim ngayon. Mas nangangako. Ang lasa niya ay kape at umaga. Sige na, sabi ni Jeffrey, bumibitaw. Kumain ka na. May exam ka pa sa Lunes. Umupo si Elmo sa mesa kung saan sila nagsimula. Hinain ni Jeffrey ang kape at tinapay. Habang kumakain, napatingin si Elmo sa kanyang lumang calculus notebook na nakabukas pa rin sa related rates. Napangiti siya. Alam mo, sabi ni Elmo habang humihigop ng kape. Tanong ni Jeffrey, nakangiti sa kanya. Sa tingin ko, naiintindihan ko na. Ang ano? Ang calculus? Oo, sabi ni Elmo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatitig sa lalaking nasa harap niya. Ang dali lang pala. Kailangan mo lang pala talaga yung tamang
koneksyon. Tumawa si Jeffrey. Ang tunog na iyon ang naging paboritong tunog ni Elmo sa buong mundo. Nagustuhan niyo ba ang tampok nating kwento? Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang video at syempre mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik.